Baliw ka na tala. Wala kang silbi. Pirmahan mo ito at lumayas ka na. Iyon ang huling hatol ni Caspian habang yakap si Zandy sa kama naming mag-asawa. 10 taong pagsisilbi, kapalit ay isang papeles ng mental institution. Nakalimutan nilang bago ako naging basahan sa bahay na ito, ako ay isang kapitan. At ang kapitan, hindi tumatalon sa eroplano nang walang parachute. Humanda kayo dahil ang bagyong paparating ay ako. Sigurado ka bang maayos na ang mga papeles para sa mental institution? Gusto ko siyang ipasok doon bago matapos ang linggong ito. Ang boses na yon ay hindi nanggaling sa isang bangungot, kundi mula sa taong kasama ko sa iisang unan sa loob ng 10 taon. Nakatayo ako sa labas ng pinto ng home office ni Caspian, ang aking asawa. Sa aking mga kamay ay hawak ko ang kanyang paboritong navy blue na Amerikana. Kakatapos ko lamang tahiin ang isang butones na lumuwag dahil ayaw kong magmukha siyang hindi inaalagaan sa harap ng kanyang mga investors bukas. Masakit pa ang aking mga daliri, namumula at magaspang na dahil sa paglalaban ng kanyang mga keme, pagkayod sa lababo, at pagtitipid sa bawat sentimo para sa aming pamilya. Akala ko, ang pagod na ito ay ang aking alay ng pagmamahal. Ngunit ang narinig ko mula sa siwang ng pinto ay nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. "Don't worry, attorney," humahalakak na sagot ni Caspian sa kausap niya sa telepono. Ang tinig niya ay puno ng kumpiyansa at paghamak. Wala siyang kaalam-alam. Ang akala ni Tala, naghihirap ang kumpanya kaya hindi ako makapaglabas ng pera. She's naive like that. Madali lang siyang mapaniwala na siya ang may problema sa utak. Ang diagnosis na paranoid schizophrenia na inayos mo, it's perfect. Kapag nasa loob na siya, akin na ang full custody sa mga shares na iniwan ng tatay niya. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan mula sa anit hanggang sa talampakan. Tila ako binuhusan ng nagyayelong tubig sa gitna ng tag-init. Ang aking asawa, ang ama ng aking anak, ay nagpaplano palang ipakulong ako sa isang mental hospital hindi dahil may sakit ako, kundi dahil gusto niya ang mana ko. Ngunit hindi pa doon natatapos ang patalim na tumatarak sa aking dibdib. Ang sunod niyang sinabi ay ang tunay na pumatay sa natitirang pag-asa ko. Yung pondo para sa operasyon ni Lito? Tanong niya sa kabilang linya at natahimik siya sandali bago sumagot ng walang bahid ng konsensya. Ginamit ko na pambili ng penthouse unit ni Zandy sa Makati. Come on, attorney. Zandy deserves it. At yung bata? Mahina naman talaga ang puso niya simula pagkabata. Kung bibigay ang katawan niya, edi bibigay. Mas praktikal na ilaan ang pera sa bagay na may return on investment. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa pasilyo. Ang karayom na hawak ko pa rin sa kanang kamay ay bumaon ng malalim sa aking hinlalaki, ngunit wala akong naramdamang sakit. Isang maliit na butil ng dugo ang dahan-dahang lumabas at pumatak sa malinis at mamahaling tela ng Amerikana ni Caspian. Mula sa pagiging bilog, kumalat ito na parang isang pulang bulaklak sa gitna ng karagatan ng asul. Dugo. Iyon lang ang nakikita ko. Dugo ng anak kong si Lito na handang isakripisyo ng sarili niyang ama para sa isang kabit at isang condo unit. Napatingin ako sa aking mga kamay. Ito ang mga kamay na dating nagpapalipad ng eroplano, mga kamay na humahawak sa buhay ng daan-daang pasahero sa himpapawid. Ngayon, ang mga kamay na ito ay nanginginig, puno ng hiwa at amoy Zone Rocks. Isinakripisyo ko ang aking mga pakpak, ang aking langit at ang aking pangarap para maging ilaw ng tahanan na ito. Pero para kay Caspian, ang ilaw na yon ay matagal na niyang gustong patayin. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sirain ang pinto at saksakin siya ng hawak kong karayom sa leeg. Gusto kong ipamukha sa kanya na demonyo siya.
Ang galit na namumuo sa aking dibdib ay parang bulkang sasabog, mainit at nakakapaso. Humakbang ako palapit sa pinto, handa nang sugurin siya. Ngunit natigilan ako nang mahagip ng aking mata ang picture frame sa hallway table. Litrato ito ni Lito, nakangiti, kahit may nakakabit na oxygen tube sa ilong. Ang mukha ay maputla, ngunit puno ng pagmamahal. Kung papasok ako ngayon at magwawala, tatawag si Caspian ng mga gwardya. Sasabihin niyang nagwawala ako dahil sa sakit ko. Iyon ang magiging ebidensya niya para tuluyan akong itali at itapon sa mental hospital ngayong gabi mismo. At kapag wala na ako, sino ang magbabantay kay Lito? Sino ang maghahanap ng paraan para sa operasyon niya kung ang tatay niya ay naghihintay na lang na malagutan siya ng hininga? Napaupo ako sa malamig na sahig, yakap ang Amerikana ng lalaking pumatay sa aking kaluluwa. Ang luhang pumatak sa aking pisngi ay hindi luha ng isang asawang nasaktan. Ito ay luha ng isang inang namatayan ng pagkilala sa taong minahal niya. Pinilit kong tumayo, kahit nanginginig ang aking mga tuhod. Pinunasan ko ang dugo sa aking daliri, gamit ang laylayan ng aking duster na kupas. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang nanginginig na kalamnan ng aking panga. Hindi ngayon, Caspian. Hindi mo makukuha ang gusto mo sa gabing ito. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko sa himpapawid nung ako ay kapitan pa, hindi ko inakala na ang pinakamalupit na unos ay dito ko matatagpuan sa loob ng sarili kong tahanan. Tinitigan ko ang saradong pinto sa huling pagkakataon. Ganito na lang ba? 10 taon ng paglilingkod at ang kapalit ay isang kabaong na rehas at gamot pampakalma? Akala mo ba, Caspian, dahil tinanggal ko ang aking uniforme, ay nakalimutan ko na kung paano lumaban sa gitna ng turbulence? Nagkakamali ka. Dahil ngayon, sa gitna ng iyong pagtataksil, gising na ang kapitan. Ang malamig na hininga ng galit ay nanatili sa aking dibdib kinabukasan. Nakalimutan kong huminga ng malalim bago pumasok sa kusina. Ang bawat hakbang ko ay parang paglakad sa basag na salamin. Ang bawat kislap ng kutsilyo sa chopping board ay parang pananakit sa aking sarili. Hindi ako marunong magluto ng walang pagmamahal, ngunit ngayon, ang bawat sangkap na hawak ko ay tila nagsasabing, para kanino pa? Pinilit kong lutuin ang paboritong sopas ni Caspian, kahit ang amoy pa lang ay nagpapalabas na ng pait sa aking lalamunan. Nang dumating ang hapunan, ang silid kainan ay puno ng isang uri ng katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa ingay. Nakaupo si Caspian sa dulo ng mahabang lamesa, ang kanyang muka ay kalmado na parang walang nangyari. Sa tabi niya, si Senyora Elena, ang kanyang ina, ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling panyo. Tala, ano ba itong sopas mo? Ang alat-alat. Reklamo ni Senyora Elena at halos hindi niya tinikman. Hindi mo ba alam na bawal ako sa maaalat? Palagi mo na lang kinalilimutan ang diet ko. Pinigilan ko ang sarili kong isipin na ang aking kaluluwa ang mas maalat ngayon kaysa sa sopas. Pasensya na po, senyora. Sagot ko. Pilit na pinapakinis ang aking boses. Hindi ko po sinasadya. Hindi pa man natatapos ang aking paliwanag. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa aming atensyon. Bumukas ito at iniluwa si Zandy. Nakasuot siya ng isang fitted dress na masigla ang kulay at ang kanyang buhok ay nakalugay, bahagyang kumikinang sa ilaw. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang folder na puno ng papeles. Sorry, Sir Caspian, Senyora Elena, wika ni Zandy, ang kanyang boses ay malandi at matamis. May importanteng dokumento lang akong kailangan mong pirmahan para sa deal natin bukas. Hindi man lang siya lumingon sa direksyon ko. Diretso ang kanyang mga mata kay Caspian at may bahid ng panunukso sa kanyang mga labi habang dahan-dahan siyang lumapit. Akala ko hanggang sa opisina lang ang kanilang pagnanakaw. Ngunit ngayon, pati ang hapagkainan na ito
Pati ang aking tahanan ay ginagawa na nilang pugad ng kanilang pagtataksil. Nang dumaan siya sa tabi ko, ramdam ko ang amoy ng kanyang mamahaling pabango. Isang matamis na halimuyak na dati kay Caspian ko lang naaamoy. Pilit kong inalala ang mga araw na ang aking amoy ang hinahanap niya. Ngayon, iba na. Habang nagpapanggap na nagtitimpla ng tubig, nakita ko ang kamay ni Zandy na dahan-dahang gumapang sa ilalim ng lamesa at dumapo sa hita ni Caspian. Hindi sila nagkatinginan, ngunit may isang lihim na koneksyon na nabuo sa pagitan ng kanilang mga mata. Isang unawaan na tila nagtatawanan sa aking pagkapit. Pinisil ko ng mahigpit ang baso sa aking kamay. Takot na mabasag ito at lumabas ang galit ko. Ngunit hindi ko ito magagawa. Nakita ko na naman ang mukha ni Lito. Para sa kanya, ako ay magiging bato. Caspian, kailangan ko pa ng pera para sa therapy ni Lito. Sabi ko, kahit nanginginig ang aking boses. Medyo malaki na ang nagagastos natin. Ngumisi si Caspian at kinuha ang kanyang wallet. Ngunit hindi niya ito ibinigay sa akin. Sa halip, inihagis niya ito sa lamesa. Bumagsak sa harap ko na parang pinaglalaruan ang aking dignidad. Ilang tig-20 piso lang ang laman. Ito lang ang cash ko. Hindi ka ba marunong magtipid? Pati ba naman sa gamot ng anak mo, gagastusin mo na lang lahat? Ang kanyang tono ay puno ng pagdududa at paghamak. Palagi kang wala sa budget. Hindi na tayo tulad ng dati. Gusto kong sumigaw na ang salitang tayo ay matagal nang wala. Gusto kong sabihing ang pera para sa kanyang kabit ay hindi mo naman itinipid. Ngunit nanatili akong tahimik, kinuha ang mga barya at nagkunwari na nagbibilang. Ang aking lalamunan ay tila may nakabara at ang bawat paglunok ay parang paglunok ng buhangin. Nang matapos ang hapunan, nagtungo ako sa lumang bodega sa likod ng bahay. Ang hangin doon ay mabigat, amoy luma at amoy kahoy na kinain na ng anay. Sa loob ng isang kahong puno ng alikabok, hinanap ko ang aking lumang diary. Ito ang diary kung saan ko isinusulat ang bawat flight, ang bawat kaligayahan sa himpapawid. Sa bawat paglipat ng pahina, ang amoy ng luma at matamis na papel ay nagdala sa akin pabalik sa isang tala na matagal ko nang inilibing. Nang makita ko ang diary, isang ngiti ang sumilay sa aking labi. Ito ay kulay asul na may larawan ng isang eroplano sa harap. Ang bawat pahina ay puno ng mga pangarap na ngayon ay parangabo na lamang sa hangin. Manang Celia, isang mahinang tinig ang pumukaw sa akin mula sa dilim. Si Manang Celia, ang matanda naming katulong, ay lumabas mula sa likod ng isang tumpok ng mga lumang gamit. May hawak siyang isang maliit na bag. Hija, alam kong hindi ka nakakain ng maayos. Bulong niya, at dahan-dahan niyang inilabas ang isang hinog na mangga mula sa bag. Napaka-sweet nito, tulad ng pangarap mo noon. Ang mangga ay dilaw na dilaw at ang amoy nito ay nagdala sa akin pabalik sa aking kabataan. Sa mga panahong masaya pa ako, isang maliit na gintong sandali sa gitna ng aking gabi na puno ng pait. Pinunasan ko ang aking mga luha at tinanggap ang mangga. Ang init ng kanyang kamay ay nagbigay ng ginhawa. Habang nagbabasa ng diary sa ilalim ng ilaw ng kandila, isang bagay ang nahulog mula sa pagitan ng mga pahina. Ito ay isang luma at kupas na business card. May nakasulat na pangalan, Attorney Renzo de la Cruz, Human Rights Lawyer. At sa likod, isang maikling mensahe, sulat kamay ng aking ama. Kapag pakiramdam mo ay mag-isa ka, hanapin mo siya. Tila may isang boses na bumulong sa akin, isang boses mula sa nakaraan. Ngunit bago ko pa man lubos na maintindihan ang kahulugan nito, may nakita akong kakaiba. Sa ilalim ng mesa ni Caspian sa home office, isang maliit na bagay na hugis bilog, itim, at may bahagyang kislap ang nakakabit. Hindi ito kasama sa mga gamit niya noon.
Isang maliit na red light ang mahina na sumisikat. Ito ay isang listening device. Isang device na ibinigay sa amin ng aking ama noon para sa seguridad. At ang red light na yon ay nagsasabing, ito ay aktibo pa. Kinabukasan, maaga akong naghanda para mamalengke. Pinilit kong magpakita ng normal na ekspresyon sa aking mukha na para bang ang hapunan kagabi ay isa lamang masamang panaginip. Ngunit sa ilalim ng aking balat, isang apoy ang nagliliyab at ang bawat hakbang ko palabas ng gate ay may taglay na ibang misyon. Hindi ako maghahanap ng sariwang gulay o murang isda. Ngayon, hahanapin ko ang nawawala kong pag-asa. Ang lumang jeepney na sinasakyan ko patungo sa bayan ay puno ng mga pasahero, ngunit ang aking isip ay malayo. Tila bumalik ang aking gunita sa mga panahong bata pa ako, kasama ang aking ama sa isang bangko sa sentro ng Maynila. Naalala ko ang kanyang boses, puno ng pagmamahal at pag-iingat. Habang sinasabi niya sa akin, "Anak, kapag naramdaman mong wala ka nang magawa, kapag pakiramdam mo ay mag-isa ka na sa mundo at nakakulong, buksan mo ito. Ito ang magiging pakpak mo, ang iyong kalayaan." Iyon ang huling pagkakataon na kasama ko siya sa harap ng isang safety deposit box. At ngayon, pagkaraan ng maraming taon, kailangan kong balikan ang kanyang mga salita. Bumaba ako sa tapat ng lumang gusali ng Philippine National Bank. Hindi ito ang pinakamalaking sangay, ngunit ito ang pinili ng aking ama. Ang loob ay tahimik. May iilang tao lamang na naglalakad sa marmol na sahig. Lumapit ako sa counter. Ang aking puso ay bumubulong ng kaba sa bawat pagtibok. "Gusto ko pong i-access ang safe deposit box ni Mr. Armando Reyes," sabi ko. Pilit na pinatitigas ang aking tinig. Armando Reyes, iyon ang pangalan ng aking ama. Nagulat ang babae sa counter, tila hindi inaasahan. "Kayo po ba si Miss Tala Reyes Garcia?" Tanong niya, at dahan-dahan niyang chinek ang kanyang computer. Matagal na po itong hindi na-access. Kinakabahan ako. Paano kung alam ni Caspian ang tungkol dito? Paano kung nakuha na niya? Pinagpapawisan ang aking mga palad. "Ako po, ma'am, hindi ko lang po nagawa dahil..." Pinutol ko ang aking sinasabi. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa kanya. Pagkatapos ng ilang minuto, inakay ako ng isang security guard sa isang silid na tila gawa sa bakal. Sa loob, may isang maliit na mesa at 2 upuan. Inilabas niya ang isang malaking susi at iniabot sa akin. Ang susi ay malamig sa aking kamay, ngunit ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na kaakibat nito. Naglakad ako papunta sa isang maliit na pinto sa dulo ng silid na bakal. Sa harapan nito, may isang security guard na naghihintay, tahimik na nakatayo. Ipinasok ko ang susi sa butas ng susian at may malalim na tunog ng metal na gumalaw habang bumubukas ang pinto. Sa loob, isang simpleng kahon na bakal ang naghihintay. Dahan-dahan kong binuksan ang takip. Wala sa loob nito ang salapi o ginto na inaasahan ng karamihan. Sa halip, isang lumang pares ng pilot's glasses, isang maliit na sobre, at isang encrypted USB drive ang aking nakita. Kinuha ko ang sobre. Sa loob nito, isang liham mula sa aking ama at mga dokumento patungkol sa Star Trust Fund. Ang pondong ito ay itinatag ng aking ama para sa akin na may kondisyon na hindi ito maaaring ma-access ng sinumang may legal na koneksyon sa kanyang manugang, maliban kung may matibay na pruweba ng pang-aabuso. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ito nakuha ni Caspian. Ang password para sa USB drive at ang access code para sa trust fund ay nakatago sa isang riddle na sulat kamay ng aking ama. Naramdaman ko ang pagtaas ng aking pag-asa, ngunit may kasama ring hinanakit. Kaya pala ang aking ama ay naghanda ng ganito. Alam niyang darating ang araw na kailangan ko ng proteksyon mula sa aking sariling asawa. Hindi ako mahirap. Hindi ako walang-wala. Mas mayaman pa ako kay Caspian, ngunit hindi ko ito maaring ipaalam sa kanya. Hindi pa.
Hindi ko pa ito maaring i-withdraw. Kailangan ko muna ang legal na basehan. Kinuha ko ang lumang pilot's glasses. Inilagay ko ito sa aking mga mata. Sa salamin, ang nakita ko ay hindi isang may bahay na walang silbi, kundi ang Kapitan Tala, ang babaeng may tapang na harapin ang anumang unos sa himpapawid. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bahagyang nangiti sa aking mga labi. Ang nangiting matagal nang nawala. Nang paalis na ako sa bangko, tiningnan ko ang paligid. Ang aking mata, na sanay sa pagmamasid sa detalye ng kalangitan, ay tila nakapansin ng isang bagay na mali. May isang itim na sedan na nakaparada sa tapat ng kabilang kalye, medyo malayo. Ngunit ang tinted na bintana nito ay tila nakatutok sa labasan ng bangko. Nagtaasan ang aking mga balahibo. Nakita kaya ako? Pilit kong pinanatili ang aking kalmadong paglakad, parang isang normal na babaeng galing mamalengke. Ngunit sa bawat hakbang, ang aking puso ay bumubulong ng babala. May sumusunod sa akin. Nang makauwi ako, dahan-dahan akong naglakad patungo sa pinto ng aming bahay. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang doorknob, bumukas ang pinto. Si Senyora Elena ang nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay matalim. Nakahawak siya sa aking basket na may lamang iilang gulay. "Saan ka galing?" tanong niya, at walang babala. Inabot niya ang aking shoulder bag at kinuha ito. "Bakit ang tagal mo? Iyan ba ang pamalengke? Ibigay mo dito." At titingnan ko. Ang kamay ni Senyora Elena ay humablot sa aking bag. Ang kanyang mga mata ay matalim na tila hinahalukay ang bawat sulok ng aking kaluluwa. Ang aking puso ay naramdaman ng pag-urong, isang matinding takot na baka mahanap niya ang lihim na dokumento o ang business card ni Renzo. Ngunit bago pa man niya tuluyang mabuksan ang zipper, may tunog ng baso na bumagsak sa sahig mula sa kusina. "Ay hala, pasensya na po, senyora. Nadulas po ang kamay ko sa paglilinis." Isang tinig ang maririnig, puno ng kaba. Si Manang Celia. Ang atensyon ni Senyora Elena ay mabilis na lumipat sa kusina. Isang pagkunot ng noo ang lumitaw sa kanyang mukha. "Ano ba naman yan, Celia? Ang tanda mo na. Ang lampa-lampa mo pa rin." Sa paglipat ng kanyang paningin, mabilis kong nahablot pabalik ang aking bag. Ang aking hininga ay bumalik sa normal, ngunit ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin. "Pasensya na po, senyora. Ako na po ang bahala sa kusina," sabi ko. Pilit na iniiwasan ng kanyang tingin. "Wag na, magulo ka na nga. Mas lalo pang gugulo kapag ikaw ang gumalaw." Sagot niya, at padabog siyang naglakad patungo sa kusina. Naiwan akong nakatayo sa pasilyo. Isang munting pasasalamat ang bumulong sa aking dibdib para kay Manang Celia, ang tanging ilaw sa dilim na ito. Pagsapit ng hapon, habang nagpapanggap na bumibili ng gamot para kay Lito, dahan-dahan akong naglakad patungo sa isang maliit na coffee shop sa kabilang bayan. Ito ang lugar na sinasabi sa akin ni Manang Celia, malayo sa mga mata ni Caspian. Isang lugar na halos walang makakakilala sa akin. Nang makapasok ako, ang amoy ng kape at lumang papel ay sumalubong sa akin. Isang lalaki ang nakaupo sa sulok, nagbabasa ng dyaryo. Ang kanyang buhok ay medyo puti na sa gilid, ngunit ang kanyang mga mata ay matatalas pa rin. Si Attorney Renzo de la Cruz. Nang makita niya ako, bahagya siyang nagulat. Hindi niya inalis ang kanyang mga mata sa akin habang dahan-dahan akong lumapit. Ang kanyang tingin ay puno ng lungkot, na parang nakikita niya ang multo ng nakaraan. "Tala," wika niya. Ang kanyang boses ay malalim at formal. "Hindi kita nakilala." Naramdaman ko ang init ng aking pisngi. Ang aking dating kaklase, ang lalaking minsan ay lihim na sumasamba sa akin, ay nakikita ako ngayon sa ganitong kalagayan. Ang aking buhok ay magulo. Ang aking damit ay luma at kupas, at ang aking mga mata ay puno ng pagod. "Renzo?" Sagot ko, at ang aking tinig ay
Halos hindi marinig. Kailangan ko ng tulong mo. Inilatag ko sa kanya ang lahat. Ang pagtataksil ni Caspian, ang kwitintak ngoysaw ng aking ama, ang planong ipasok ako sa mental hospital, at ang pagkuha sa pera ni Lito. Tahimik lang siyang nakikinig. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nang matapos ako, uminom siya ng kape. Tala, sabi niya, at ang kanyang boses ay puno ng katotohanan. If you file for divorce now, you will lose. Walang solidong ebidensya ang pang-aabuso sa'yo. Ang pang-ekonomiyang pang-aabuso ay mahirap patunayan. Ang pag-alis mo sa bahay, magagamit nila yan para sabihing nagwawala ka. Mas lalo ka lang nilang mapapasok sa mental hospital. Ang kanyang mga salita ay parang sampal sa aking mukha. Ngunit kailangan ko itong marinig. So, anong gagawin ko? Tanong ko. At naramdaman ko ang pag-asa na unti-unting lumiliit. Kailangan mo ng mas maraming ebidensya, Tala. Kailangan mong maging isang espiya sa loob ng sarili mong bahay. Inilabas niya ang isang maliit na ballpen at inilapag ito sa mesa. This is not just a pen, it's a recording device. Kailangan mo ring i-activate ang lahat ng hidden cameras na ipinabaon ng tatay mo noon sa bahay niyo. Alam kong matalino ka. Ikaw ang kapitan. Kailangan mong gamitin ang utak mo, hindi ang puso mo. Walang bahid ng anumang langman o pagkaawa sa kanyang mga salita. Puno ito ng profesionalismo, isang matinding paggalang sa aking kakayahan. Hindi niya ako kinumbinsi na umiyak, kundi bumangon. May isang tao rin akong hinahanap. Patuloy ni Renzo. Isang dating empleyado ni Caspian na bigla na lang naglaho. May alam siya tungkol sa mga illegal deals ni Caspian. Kung mahanap natin siya, malaking tulong yan sa kaso mo. Pagkatapos ng halos isang oras, umalis ako sa coffee shop. May dalang recording pen at isang bag na puno ng pag-asa at takot. Pagka-uwi ko, dahan-dahan kong inilabas ang recording pen. Kinapa ko ang maliit na button. Sa gilid nito, pilit na inaalala ang mga itinuro ni Renzo. Ang aking mga daliri ay nanginginig. Ngunit ang aking isip ay tila lumipad pabalik sa training ground ng mga piloto, kung saan ang bawat pindot ay nangangahulugan ng buhay o kamatayan. Nang makabalik ako sa bahay, ang dilim ng gabi ay sumalubong sa akin. Huminga ako ng malalim, pilit na inihahanda ang aking sarili sa susunod na laban. Ngunit nang makarating ako sa tapat ng pinto ng kwarto ni Lito, isang hindi inaasahang eksena ang sumalubong sa akin. Nasa loob si Zandy. Nakaupo siya sa kama ni Lito na ngayon ay halos walang gamit. Ang kanyang mga paa ay nakatayo sa ibabaw ng kumot na may larawan ng mga eroplano. Hawak niya ang lumang stuffed animal ni Lito, isang maliit na teddy bear na binili ko para sa kanya noong sanggol pa siya. Ang laki ng kwarto na to, wika ni Zandy. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagmamay-ari. Tila hindi niya alam na naroroon ako. Perfect ito gawing yoga studio ko, or maybe a walk-in closet. So much space. Tumingin siya sa teddy bear at isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ang nangiting iyon ay puno ng pangungutya. Wala namang makikinabang nito. Wala na ang may-ari. Naramdaman ko ang pagtaas ng aking dugo sa ulo, ang init ng galit na kumalat sa aking buong katawan. Ang kanyang mga salita ay tila patalim na tumatarak sa aking puso. Ang kwarto ni Lito, ang pinakapribadong lugar ng aking anak, na ngayon ay ginagawa niyang lugar ng kanyang paghamak. Ang stuffed animal na puno ng alaala ng pagkabata ni Lito, na ngayon ay ginagawang laruan ng kanyang kasamaan. Pinisil ko ng mahigpit ang aking mga kamao, ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad. Gusto kong sumugod at agawin ang teddy bear mula sa kanyang kamay. Gusto kong ipamukha sa kanya ang lahat ng sakit na dinulot niya. Ngunit naalala ko ang mga salita ni Renzo. Kailangan mo ng ebidensya, Tala. Kinagat ko ang aking labi. Ang lasa ng dugo ay nagbigay ng kaunting kirot na nagpabalik sa akin sa katotohanan. Huminga ako ng malalim.
pilit na kinakalma ang nagngangalit kong puso. Hindi pa, hindi pa ang tamang panahon. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Puno ng hamon. Tila sinasabi niya, wala kang magagawa. Kinabukasan ng umaga, habang nag-aayos ako ng agahan, may isang malakas na pagbukas ng pinto sa living room. Lumabas si Caspian, kasama si Zandy. Ang kanyang mukha ay puno ng matamis na ngiti. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa bewang ni Zandy. Isang kilos na dati ay para lang sa akin. Tala, wika ni Caspian. Ang kanyang boses ay tila isang utos. Starting today, Zandy will be staying here permanently. She's our new project manager at home. Kailangan niya ng privacy para sa trabaho. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Project manager? Ito ay isang pagpapanggap lamang para maging legal ang kanyang pagtira sa aming bahay. Ang kanyang pagdating ay hindi lamang pagpasok sa aming tahanan, kundi isang tahasang pagsakop sa lahat ng natitirang dignidad na meron ako. So Tala, Zandy spoke, her voice laced with a sugary sweetness that tasted of poison. I think the master bedroom is too big for you. Sayang lang. I'll be needing it. And the room next to it, yung kay Lito, I'll convert it into my private yoga studio. Move your things. Dito ka na sa bodega sa likod ng kusina para mas madali ka ring makapag-assist sa akin. Hindi ako makapagsalita. Ang aking lalamunan ay tila tinakpan ng buhangin. Ang dating kwarto ko, ang kwarto naming mag-asawa, ay ibibigay niya sa kanyang kabit. At ang kwarto ni Lito, ang silid kung saan ang aking anak ay nangangarap ng paglipad, ay gagawin niyang yoga studio. Para akong pinapatay ng paunti-unti. Bawat salita ay isang saksak sa aking puso. Tumalikod ako. Pilit na pinipigilan ang luha na namumuo sa aking mga mata. Ang paglipat sa bodega ay hindi lamang paglipat ng lugar. Ito ay paglipat ng estado. Mula sa pagiging may bahay, ako ay naging isang alipin sa aking sariling tahanan. Ang bodega ay mainit, amoy luma, at puno ng alikabok. Malayo sa malinis at malamig na hangin galing sa aircon ng kwarto. Pero dito, walang makakarinig sa aking mga hikbi. Dito, maaari akong magplano ng walang makakakita. Ang bawat araw ay isang pagsubok. Ako ang nagluluto, naglilinis, at nag-aalaga sa lahat ng kanilang pangangailangan. Tala, ang dating kapitan, ngayon ay isang utusan. Si Zandy, na ngayon ay halos hindi na lumalabas sa kwarto, ay laging may bagong utos. Tala, dalhin mo ang kape ko. Tala, linisin mo ang CR ko. Tala, ischedule mo ang manipedi ko. Isang hapon, habang naglalakad ako sa living room, nagkalat ang mga gamit ni Zandy, mga damit, mga bag, mga sapatos na nagkakahalaga ng higit pa sa buwan ng gastusin namin. Hindi ko napansin ang isang basong puno ng red wine na nasa lamesa. Sa isang sandali ng kapabayaan, sumabit ang aking duster sa lamesa at ang baso ay tumaob. Ang pulang likido ay kumalat sa mamahaling carpet at tumalsik sa puting sapatos ni Zandy. Ano ba, Tala? Ang lampa-lampa mo talaga. Sigaw ni Zandy. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Look at my new shoes. You ruined it. Ang bobo mo. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Dito. Linisin mo yan. Pati na rin ang sapatos ko. Dilaan mo pa kung gusto mo. At inihagis niya sa akin ang isang basahan. Naramdaman ko ang init ng aking pisngi. Ang init ng kahihiyan. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Habang dahan-dahan akong yumuko, pinupunasan ng mantsa ng alak sa sahig. Sa bawat pagpunas, ang aking isip ay tila nagbibilang ng mga araw na natitira sa kanila. Sa bawat pagpunas, ang galit ay lalong lumalalim. Ngunit ang aking mukha ay nanatiling blanko. Hindi ka pa nakakakita ng galit, Zandy. Isang gabi,
Habang abala si Caspian sa kanyang trabaho sa home office, nakita ko ang aking pagkakataon. May dalang kape at snacks. Kumatok ako sa pinto. "Pasok!" sagot niya. At pumasok ako, nagpapanggap na nag-aasikaso. Habang inilalapag ang tasa ng kape, dahan-dahan kong inilabas ang isang maliit na kamera na ibinigay sa akin ni Renzo. Maliit lang ito, halos hindi mapapansin. Sa likod ng isang lumang painting, sa ilalim ng isang siksik na kurtina, idinikit ko ito. Nagkunwari akong inaayos ang kurtina. Ang aking puso ay bumubulong ng kaba sa bawat paggalaw. Nang matapos ang araw, sa loob ng mainit na bodega, niyakap ko ng mahigpit si Lito na mahimbing na natutulog. Ang amoy ng kanyang buhok ay nagbigay ng ginhawa. Pinunasan ko ang kanyang pawis na noo. "Konti na lang, anak," bulong ko. Ang aking tinig ay halos hindi marinig. "Konti na lang at magiging malaya na tayo. Pangako ni Mama." Ang kanyang maliit na kamay ay bahagyang gumalaw. Tila sumasagot sa aking mga salita. Isang gabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Naka-loudspeaker ang telepono sa lamesa ni Senyora Elena. Narinig ko ang kanyang boses. "Doc, kailangan ko na ang mga gamot." Bulong ni Senyora Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali. Hindi pa nagpapakita ng epekto. Kailangan mas malakas para sa kanyang condition. Bumalik ako sa bodega. Ang aking isip ay puno ng pagdududa. Mga gamot? Anong gamot? At para saan? Isang bagong misteryo ang bumabalot sa akin, ngunit hindi ako magpapatalo. Huli na ng gabi, naghihintay ako sa dilim. Sa aking telepono, nakakonekta ako sa hidden camera na ikinabit ko kanina. Nakita ko si Caspian na pumasok sa home office. Tumungo siya sa isang malaking aparador at binuksan ito. Lumabas ang isang maliit na safe. Dahan-dahan niyang inikot ang dial at narinig ko ang mahina, ngunit malinaw na tunog ng kanyang mga bibig na bumubulong ng mga numero habang iniikot niya ang lock. Nanginginig ang aking kamay, pilit kong pinanatili ang aking telepono na hindi gumagalaw habang dahan-dahan kong isinusulat ang bawat numero na kanyang ibinubulong. Ang mga numerong yon ay tila susi sa kalayaan ko. Ang gabi ay bumaba nang may dalang kalungkutan at galit. Naghahanda ako para matulog sa bodega. Ang mga buto ko ay sumasakit mula sa maghapong pagtatrabaho. Sa labas, ang panahon ay tila nakikisimpatya sa aking damdamin. May malakas na pagbuhos ng ulan at ang bawat patak sa bubong ay tila bumubulong ng aking mga pangamba. Sa bawat pagkidlat, ang dilim ay panandaliang nawawala, tila nagpapakita ng isang hinaharap na puno ng hindi inaasahang pangyayari. Niyakap ko ng mahigpit si Lito. Sa lumang kutsyon, pinagtakpan siya ng manipis na kumot. Ang kanyang paghinga ay mababaw at ramdam ko ang init ng kanyang noo. Ang kanyang maliit na katawan ay tila nanginginig sa lamig. Ang kanyang puso, ang pinakamahalaga sa aming dalawa, ay tila bumubulong ng panganib. At doon, sa gitna ng malakas na ulan at kulog, biglang narinig ko ang mahinang ungol ni Lito. Ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ng kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang labi ay nagiging asul. Ang kanyang paghinga ay bumilis at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. "Lito, anak ko." Ang bulong ko at napasigaw ako sa aking isip. Ang aking puso ay tila tumalon palabas ng aking dibdib. Niyakap ko siya ng mahigpit, pilit na pinapakalma. "Caspian! Caspian! Tulungan mo kami!" Dali-dali kong binuksan ang pinto ng bodega at tumakbo sa kwarto ni Caspian at Zandy. Kinatok ko ng paulit-ulit ang kanilang pinto. Ang aking mga kamao ay pumupukpok ng buong lakas. "Caspian! Please! Si Lito! Kailangan niya ng tulong!" Mula sa loob, narinig ko ang malakas na musika
Kasama ang tawanan ni na Caspian at Zandy. Tila bingi sila sa aking mga sigaw o sadyang ayaw lang nilang marinig. Mas lalo kong kinatok ang pinto. Ang aking tinig ay halos lumabas mula sa aking kaluluwa. Caspian, please! Anak mo to! Ngunit walang sumagot. Walang pinto na bumukas. Tila ang kanilang mundo ay sarado sa akin at ang aking anak ay unti-unting lumulubog sa dilim. Nagbalik ako sa bodega. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Binuhat ko si Lito kahit na nanginginig ang aking mga braso. Ang kanyang maliit na katawan ay mainit at ang kanyang mga mata ay halos nakapikit na. Tumakbo ako palabas ng bahay. Sa gitna ng malakas na ulan, ang aking mga paa ay halos hindi na makaramdam. Taxi! Taxi! Sigaw ko sa bawat sasakyan na dumaraan. Ngunit ang bawat kotse ay tila nagmamadali at walang humihinto. Ang kalsada ay madulas at ang ilaw ng poste ay halos hindi na makita dahil sa lakas ng ulan. Ang aking buhok ay basa at ang aking mga damit ay dumidikit sa aking katawan. Ngunit wala akong pakialam. Ang tanging nasa isip ko ay si Lito. Nang makakita ako ng isang lumang taxi sa di kalayuan, tumakbo ako ng buong lakas. Ang aking hininga ay halos wala na. Inabot ko ang maliit na barya na itinago ko sa aking sapatos. Ang tanging pera na meron ako. Sa ospital! Sa ospital po, Manong! Nakarating kami sa pinakamalapit na pribadong ospital. Ang mga nurse ay mabilis na lumapit at kinuha si Lito mula sa aking mga braso. Nagsimula silang maglagay ng mga tubo at wire sa kanyang katawan. Nagtanong sila ng mga detalye, ngunit ang aking isip ay blangko. Ang tanging nakikita ko ay ang mga nagmamadaling kilos ng mga doktor at nurse. Kailangan niya ng agarang operasyon, sabi ng doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Delikado ang kanyang kondisyon. Nanginginig ang aking mga kamay habang dinial ko ang numero ni Caspian. 1 ring, 2 ring, 3 ring. At pagkatapos, pinatay niya ang tawag. Sinubukan kong tawagan ulit, ngunit naka-off na ang kanyang telepono. Pinatay niya ang tawag. Pinatay niya ang pag-asa. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga paa. Nabasag ang huling pira-pirasong pag-asa ko. Kinagat ko ang aking labi. Ang lasa ng dugo ay nagdala sa akin pabalik sa realidad. Wala na akong aasahan sa kanya. Wala na siyang pakialam. Lumabas ako ng kwarto ni Lito at nagtungo sa banyo. Ang salamin sa dingding ay nagpakita ng isang babaeng basang-basa. Ang buhok ay magulo. Ang mga mata ay puno ng luha at ang muka ay puno ng pagod. Ito ba ako? Ang dating Kapitan Tala? Ang babaeng may tapang na harapin ang unos? Kinuha ko ang maliit na gunting mula sa aking bag. Dahan-dahan kong inangat ang aking buhok, ang mahaba at susak na buhok na matagal ko nang hindi inaalagaan. Hindi ako umiyak. Walang luha na pumatak. Sa bawat paggupit, tila may isang bagay na bumabagsak sa aking balikat, isang bigat na matagal kong dinala. Ang bawat piraso ng buhok na nahuhulog sa sahig ay tila nagdadala ng isang bahagi ng aking nakaraang pagiging mahina at sunod-sunuran. Nagtatapos na ang tala na takot, ang tala na sunod-sunuran. Ngayon, ang kapitan ay bumabalik. Nang matapos ako, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang aking buhok ay maiksi na ngayon, ngunit ang aking mga mata ay tila nagliliwanag. Hindi ito ang tala na umiyak sa sulok. Ito ang tala na handang lumaban. Nang bumalik ako sa labas ng kwarto ni Lito, nakita ko si Manang Celia na nag-aalala. Sino po ang magbabayad ng deposit? Tanong niya, ang kanyang biningi sa pag-aalala. Kailangan daw po agad. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking tiyan. Wala akong pera. Ngunit nang tiningnan ko si Lito, ang kanyang maliit na katawan ay lumalaban pa rin. Hindi ako susuko. At doon, isang nurse ang lumapit sa amin. Ma'am, okay na po ang deposit, sabi niya.
Ang kanyang mukha ay kalmado. May nagbayad na po. Mr. De La Cruz. Nagulat ako. Renzo. Si Renzo ang nagbayad. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Ngunit ngayon, ito ay luha ng pasasalamat. Kinabukasan ng umaga, habang naghihintay kami sa labas ng operation room, dumating si Caspian. Mukha siyang galing sa party. Ang kanyang damit ay gusot at ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit pilit siyang nagpakita ng pag-aalala. Oh my God, Tala! What happened? Wika niya at lumapit siya sa akin. Tila aakbayan ako. Why didn't you call me? Ang anak ko. Umalis ako sa kanyang tabi. Ang aking tingin ay malamig na parang yelo. Hindi ko siya kinibo. Ang kanyang pagpapanggap ay nagdulot lamang ng pandidiri sa akin. Salamat sa pag-arte mo, Caspian, sabi ko. Ang aking boses ay malakas at malinaw. Tila nagtataka ang doktor na lumabas sa operation room. Pero ang palabas na ito, malapit nang matapos. The curtains are about to close. Ang init ng araw ay tila bumabalot sa akin. Ngunit sa loob ng aking dibdib, isang bagong lamig ang nararamdaman ko. Lamig ng determinasyon. Nakahinga na ako nang maluwag ng sabihin ng doktor na matagumpay ang operasyon ni Lito. Ngayon, nagpapagaling na siya sa hospital bed. Ang kanyang maliit na mukha ay payapa habang mahimbing na natutulog. Sa kanyang tabi, si Manang Celia, ang aking tapat na kasama, ay mahimbing ding natutulog, bantay sarado sa aking anak. Hindi na ako maaring magpakahina pa. Ang bawat sandali ay mahalaga. Kinabukasan, kinausap ko si Caspian. Ang aking boses ay kalmado. Tila walang bakas ng anumang galit. Caspian, kailangan kong magpa-therapy. Sabi ko, pilit na pinapakinis ang bawat salita. I've been through a lot. Kailangan kong bumalik sa dati para kay Lito. Nagulat siya sa aking sinabi. Tila hindi niya inaasahan ang aking pagpayag. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng pagtatagumpay. Oh, that's good, Itala. I'm glad you're finally realizing that. Ako na ang mag-aayos ng schedule mo. Magpahinga ka muna. Ang therapy na sinasabi niya ay ang daan ko sa aking muling pagbangon. Sa halip na magtungo sa isang psychiatrist, nagtungo ako sa isang flight simulator training center na malayo sa syudad. Isang lihim na lugar na nirekomenda ni Renzo. Nang makapasok ako sa loob ng simulator room, ang amoy ng metal, plastic at lumang electronic components ay sumalubong sa akin. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin habang dahan-dahan akong umupo sa pilot seat. Matagal na panahon, 10 taon na simula nang huling hawakan ko ang isang yoke. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pananabik. Inilagay ko ang aking mga kamay sa control panel. Ang bawat switch, bawat button, bawat gauge ay tila bumubulong ng mga alaala. Hinawakan ko ang yoke at naramdaman ko ang pamilyar na bigat nito. Sa una, ang aking mga galaw ay mabagal at maingat, parang isang baguhan. Ngunit sa bawat lumilipas na minuto, ang aking instinct ay bumabalik. Ang aking mga mata ay mabilis na nagbabasa ng mga numero at gauge. Ang aking mga kamay ay nagiging mas mabilis at mas tumpak. Tila ang aking katawan ay naaalala ang kanyang pangarap. You've still got it, Captain. Wika ng instructor. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Ngumiti lang ako, ngunit sa loob ko, isang bagong lakas ang nabubuo. Ang kapitan ay nagbalik. Sa pagitan ng aking mga therapy sessions, nakikipag-ugnayan ako kay Renzo. Ang kamera na ikinabit ko sa opisina ni Caspian ay nagbigay ng sapat na ebidensya. Ang mga recording ay naglalaman ng mga pag-uusap ni Caspian tungkol sa kanyang mga ilegal na transaksyon, ang kanyang paggamit ng pera ng kumpanya para sa mga personal na gastusin ni Zandy at ang kanyang patuloy na pagpapanggap na naghihirap siya para hindi ako makakuha ng pera para kay Lito. Enough for a strong case, Tala, sabi ni Renzo sa kabilang linya.
Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ngayon, ang next step ay ilipat ang lahat ng assets mo mula sa Star Trust Fund sa mga secure accounts sa ibang bansa. Ayaw nating ma-freeze ito ni Caspian. Ang proseso ay mahaba at komplikado, ngunit sa tulong ni Renzo at ng mga connections ng aking ama, naging posible ito. Ang bawat sentimo na inililipat ay tila isang pira-pirasong kalayaan na aking ibinabalik. Isang hapon, pagkatapos ng aking therapy, nagdesisyon akong dumaan sa isang butik, hindi isang mamahaling butik, kundi isang simpleng tindahan kung saan maaari akong makahanap ng isang bagay na simple ngunit eleganteng. Pinili ko ang isang navy blue na business suit, isang kulay na nagpapaalala sa akin ng kalangitan. Nang isukat ko ito, tumingin ako sa salamin. Hindi ko nakita ang tala na may kupas na duster, ang tala na may magaspang na kamay at pagod na mata. Nakita ko ang isang babaeng may matatag na tingin. Ang kanyang buhok ay maiksi, ngunit maayos, at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng isang bagong pag-asa. May isang tiwala na hindi ko naramdaman sa loob ng 10 taon. Ang lumang tala ay unti-unting lumalabas sa anino, ngunit hindi ako nag-iisa sa aking mga lihim. Isang hapon, habang naglilinis ako sa sala, nakita ko si Zandy na lumabas mula sa bodega. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang bagay. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa aking lumang bag na nakapatong sa isang upuan. Hindi niya alam na naroroon ako, nakatago sa likod ng kurtina. Nakita ko ang kanyang kamay na dahan-dahang binuksan ang zipper ng aking bag. Kinapa niya ang bawat sulok. Ang kanyang mga mata ay matalim. Tila naghahanap ng isang bagay na mali. Sa kanyang mukha, nakita ko ang isang ekspresyon ng pagtataka at pagkatapos, isang ngiti na puno ng panuunokso. Inilabas niya mula sa loob ng aking bag ang isang resibo. Ito ang resibo mula sa Flight Simulator Training Center. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha at pagkatapos, isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. So ito pala ang therapy mo, Tala. Wika niya sa sarili. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng kasamaan. Akala mo ba hindi ko mahahanap ang mga sikreto mo? Dahan-dahan niyang itinago ang resibo sa kanyang bulsa at naglakad palabas ng bahay. Tila nagmamadaling ihatid ang impormasyon kay Caspian. Naramdaman ko ang lamig ng takot, ngunit may kasama ring isang kakaibang pakiramdam ng pananabik. Alam na niya, ang laro ay nagsimula na. Ang sumunod na araw ay bumaba na parang isang mabigat na ulap. Ramdam ko ang pagbabago sa hangin, ang pagdududa na lumalaki sa pagitan namin ni Caspian. Nang makita niya ang resibo na nakuha ni Zandy mula sa aking bag, isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata, isang halo ng galit at pagtataka. So ito pala ang therapy mo, Tala? Wika ni Caspian, ang kanyang boses ay malamig at puno ng paghamak. Akala ko ba nagpapagaling ka? Bakit ka nagpapanggap na piloto ulit? Are you losing your mind? Pilit kong pinanatili ang aking mukha na blanko. Caspian, kailangan kong balikan ang aking mga pangarap. Sagot ko. Pilit na pinapakinis ang aking boses. Para kay Lito. Gusto kong ipakita sa kanya na kaya nating lumipad ulit. Ngumisi siya. Isang ngingiting puno ng pagdududa. Dreams? You? Tala, you're a housewife. Wala kang alam sa negosyo. Wala kang alam sa mundo. Dito ka lang sa bahay. Ang kanyang mga salita ay tila patalim na tumatarak sa aking puso. Hindi mo naiintindihan, Caspian. Sabi ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Kailangan kong maging malakas para kay Lito, ngunit hindi niya ako pinansin. Sa halip, tumingin siya kay Zandy at isang lihim na pag-unawa ang nabuo sa pagitan nila. Tila may isang kasunduan silang hindi ko alam. Naramdaman ko ang kaba na unti-unting lumalaki sa aking dibdib.
Alam kong may masamang mangyayari. Isang hapon, habang naghahanda ako ng hapunan, lumapit sa akin si Senyora Elena. May dala siyang isang baso ng gatas. Talahija, wika niya. Ang kanyang boses ay hindi karaniwang matamis. Napapansin kong pagod ka. Uminom ka muna nito. Makakatulong ito sa iyong pagtulog. Kailangan mong maging malakas para sa party bukas. Nagulat ako. Party? Iyon ang party ng ika-15 anniversary ng kumpanya ni Caspian. Alam kong doon nila ako planong ipahiya at ipaske sa mental hospital. Ang gatas. Amoy nito ay kakaiba. May bahid ng gamot. Salamat po, senyora, sabi ko, pilit ng ngumiti. Kinuha ko ang baso at dahan-dahan kong ininom ang gatas. Ngunit sa halip na lunukin, idinikit ko ang baso sa aking labi at dahan-dahan kong ibinuhos ang gatas sa likod ng aking duster, kung saan may nakatago akong maliit na tuwalya. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ngunit pinilit kong magpakalma. Pagkatapos kong ubusin ang gatas, naramdaman ko ang pagbigat ng aking mga talukap. Pilit kong nilalabanan ng antok, ngunit ang gamot ay tila napakalakas. Dahan-dahan akong napaupo sa sahig at ipinikit ang aking mga mata, nagpapanggap na nawalan ng malay. Ilang sandali ang lumipas, narinig ko ang mahinang boses ni Caspian at Zandy. Lumapit sila sa akin. Napakabobo talaga ni Tala, wika ni Zandy. Ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Ang dali lang paikutin. Ngayon, makukuha mo na ang lahat ng gusto mo, Caspian. Oh, sagot ni Caspian. Ang kanyang boses ay puno ng pagtatagumpay. Bukas ng gabi, sa party, ipapakilala ko na si Zandy bilang aking lehitimong asawa. At si Tala? Well, she'll be taking a vacation sa mental hospital. Permanenteng bakasyon. Ang kanilang mga salita ay tila patalim na tumatarak sa aking puso. Ngunit nanatili akong nakapikit. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Hindi ako matutulog. Hindi ako susuko. Napakadali lang pala. Patuloy ni Zandy. Ang akala ko ba matalino siyang piloto? Bakit ang bobo niya sa pag-ibig? Narinig ko ang kanilang mga yabag na papalayo. At pagkatapos, isang tunog ng pinto na nagsara. Bumalik ako sa aking ulirat. Pilit na pinipigilan ng luha na umakyat sa aking mga mata. Sila ay isang bitag at ako ang biktima. Ngunit hindi ko sila hahayaan na manalo. Kinapa ko ang aking cellphone sa bulsa at dahan-dahan kong idinial ang numero ni Renzo. Renzo, alam ko na ang plano nila. Bulong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Bukas ng gabi, sa party. Doon nila ako planong tapusin. Narinig ko ang kanyang boses na puno ng pag-aalala. Tala, mag-ingat ka. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na mapanganib. Hindi ako gagawa ng anumang bagay na hindi pinagplanuhan. Sagot ko. Ngayon na ang oras para sa akin, para lumipad ulit. Kinaumagahan, naririnig ko ang mga yaabag sa bahay. Naghahanda na sila para sa party. Pilit kong lumabas sa bodega, nagpapanggap na galing sa mahimbing na tulog. Ang aking mga mata ay parang may sakit at ang aking mukha ay maputla. Nang makalabas ako, nakita ko si Caspian nakausap ang isang lalaki sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali. Oo, Doc. Tuloy ang plano. Pick her up at exactly 8:00 ng gabi. Make sure she's tied securely. Walang makakapigil sa akin ngayong gabi. Ang aking mga mata ay nanlaki. 8 gabi. Iyon ang oras ng party, ang oras ng aking pagbagsak. Tumingin ako sa paligid. Ang aking puso ay bumubulong ng kaba. Ngunit sa gitna ng aking takot, isang bagong determinasyon ang nabuo. Hindi ako bibitaw. Hindi ako susuko. Dahil ngayon, ako ang kapitan. At ako ang magdidikta kung saan patungo ang lipad na ito. Ang umaga ng araw ng party ay tila bumaba na may dalang kakaibang bigat. Sa labas ng aking bodega, naririnig ko ang mga yabag at boses ni Caspian
Zandy, at Senyora Elena. Puno sila ng pagmamadali. Abala sa paghahanda para sa grandioso nilang selebrasyon. Ang selebrasyon na magiging katapusan ko. Ang kanilang tawanan at pagbubulungan ay tila tunog ng mga demonyong nagdiriwang sa kanilang tagumpay. Mula sa maliit na siwang sa dingding ng bodega, sinilip ko ang kanilang paghahanda. Nakita ko si Zandy na suot ang isang mamahaling cocktail dress, kumikinang sa ilaw. Ang kanyang muka ay puno ng matamis na ngiti. Ang kanyang buhok ay maayos na nakalugay at ang kanyang mga daliri ay puno ng mga alahas. Si Senyora Elena naman ay nakasuot ng isang eleganteng gown. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Ang aking sarili? Nakakulong ako sa bodega. Suot ang aking lumang duster. Ang aking buhok ay magulo. Ngunit sa loob ko, isang bagong uri ng kagandahan ang nabubuo. Kagandahan ng tapang at determinasyon. Maya-maya, bumukas ang pinto ng bodega. Si Zandy ang pumasok. May dala siyang isang luma at gusot na damit. Isang lumang dress na may mantsa ng kape. "Oh, tala here," wika niya. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. "Ito ang isusuot mo mamaya para hindi ka magmukhang kawawa sa loob ng mental hospital. You're welcome." Inihagis niya ang damit sa sahig at tumalikod. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Magbihis ka na. Bukas, wala ka na dito. Forever." Kinagat ko ang aking labi. Ang aking mga mata ay puno ng galit. Kinuha ko ang damit mula sa sahig. Ngunit hindi ko ito isusuot. Hindi ako magpapatalo sa kanyang kasamaan. Pagkatapos umalis ni Zandy, lumabas ako mula sa bodega. Nagpapanggap na pupunta sa kusina. Sa daan, nakita ko si Manang Celia. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Tahimik niya akong hinawakan sa kamay. "Hiha, mag-ingat ka," bulong niya. "Doon sa likod ng bahay may maliit na butas sa bakod. Alam kong kailangan mo ito." Isang munting pag-asa ang sumilay sa aking dibdib. "Salamat, Manang Celia." Ang kanyang kabaitan ay tila isang munting ilaw sa dilim na ito. Tahimik akong nagtungo sa likod ng bahay. Ang butas sa bakod ay sapat para makalabas ako. Hininga ko ang sariwang hangin sa labas. Ang aking puso ay bumubulong ng kalayaan. Hindi ako nagtungo sa direksyon ng syudad. Sa halip tumakbo ako patungo sa isang maliit na tindahan sa di kalayuan. Doon may nakatagong isang kahon na naglalaman ng aking lumang uniporme ng kapitan. Nang makarating ako sa tindahan, binuksan ko ang kahon. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinawakan ko ang uniporme. Ang amoy ng luma at malinis na tela ay nagdala sa akin pabalik sa aking nakaraang buhay. Isinuot ko ito. Ang bawat piraso ay tila nagbabalik ng aking lakas at tiwala sa sarili. Ang puting blouse, ang navy blue na palda at ang scarf. Ang lahat ay perpekto. Tumingin ako sa salamin. Ang nakita ko ay hindi isang may bahay na walang silbi, kundi ang kapitan Tala, ang babaeng may tapang na harapin ang anumang unos. "Tala, ang dating mahina," bulong ko. Namatay na siya. Mula doon, nagtungo ako sa pinakamalapit na bus stop. Ang aking telepono ay nag-vibrate. Ito ay isang text message mula kay Renzo. "Tala, nasa posisyon na kami. Ready na ang lahat." Napakalalim ng paghinga ko. Ngayon na. Samantala, sa Grand Ballroom ng kumpanya ni Caspian, ang mga ilaw ay kumikinang at ang musika ay tumutugtog ng malakas. Puno ng mga bisita, mga negosyante, at mga politiko. Nakatayo si Caspian sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Sa kanyang tabi, si Zandy. Ang kanyang mukha ay puno ng matamis na ngiti. Si Senyora Elena ay nakaupo sa harap. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtatagumpay. Kinuha ni Caspian ang mikropono. "Magandang gabi sa inyong lahat," wika niya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. "Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat
sa pagdalo sa aming ika-12 anibersaryo. Ngayon, isang mahalagang anunsyo ang aking ibabahagi sa inyo. Ang aking asawa, si Tala, ay hindi makakadalo ngayong gabi. Nagpapahinga siya dahil sa kanyang kalusugan. At ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang aking bagong kapareha sa buhay, si Miss Zandy Reyes. Kumalat ang bulungan sa buong silid. Nagulat ang marami. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang anunsyo, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang pumukaw sa lahat. Lumingon ang lahat. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Isang malalim na tunog ng pagbukas ng pinto ang pumuno sa Grand Ballroom. Ang lahat ng mata ay sabay-sabay na lumingon patungo sa pinanggalingan ng tunog. Tumigil ang musika. Nabalot ang buong silid sa isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na ingay. Sa gitna ng liwanag na nagmumula sa labas, lumabas si Tala. Hindi siya nakasuot ng luma at gusot na duster. Sa halip, ang kanyang katawan ay nababalutan ng isang malinis, presko, at navy blue na uniforme ng kapitan. Ang kanyang balikat ay tuwid, ang kanyang ulo ay nakanganga, at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng isang apoy na matagal nang natago. Ang bawat hakbang niya ay puno ng tiwala. Bawat galaw ay may taglay na kapangyarihan. Tila hindi isang tao ang naglalakad, kundi isang bagong bagyo ang dahan-dahan nang lumalapit. Nang makita siya ni Zandy, ang kanyang ngiti ay biglang nawala, napalitan ng pagkabigla at galit. "Pepibi, baliw!" Tanging nasambit niya, ang kanyang tinig ay may bahid ng nerbiyos. "Guards, palabasin niyo ang babaeng yan! She's crazy!" Ngunit walang sino mang gumalaw. Ang kanilang mga mata ay nakatitig kay Tala, tila nabihag ng kanyang presensya. Walang sino mang nangahas na huminto sa kanya habang dahan-dahan siyang umaakyat sa entablado. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng desisyon. Si Caspian, na nakatayo pa rin sa tabi ng mikropono, ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla, na para bang nakita niya ang multo ng kanyang nakaraan. Hindi niya inaasahan ang pagdating ko. Hindi niya inaasahan ang tala na ito. Ang kanyang pagtatagumpay ay ngayon ay nagiging kanyang pagbagsak. Ang kanyang nangiti ay nagiging isang maskara ng takot. Dahan-dahan akong lumapit sa mikropono at kinuha ito mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang aking mga mata ay nakatutok sa kanya, puno ng paghamak. "Salamat sa lahat ng iyong pagmamahal sa loob ng 10 taon, Caspian," sabi ko. Ang aking boses ay malakas at malinaw, na tila umaabot sa bawat sulok ng silid. "At sa iyo, Zandy, salamat sa inspirasyon mo." Huminga ako ng malalim at tiningnan siya ng direkta sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay halos walang kulay. "Ciao kufo," wika ko, at sa aking mga labi. Isang bahagyang nangiti ang sumilay, isang ngiting puno ng pagtatagumpay at paghihiganti. "Ang iyong flight ay nagtatapos dito." Habang nagsasalita ako, ang malaking LED screen sa likod ng entablado, na dati nagpapakita ng mga larawan ng masayang pamilya ni Caspian, ay biglang nagbago ng nilalaman. Hindi ito ang inaasahan nila. Ito ay isang video ng recording device. Malinaw na naririnig ang boses ni na Caspian at Zandy. Ang kanilang mga lihim na pag-uusap. Ang plano nilang ipasok ako sa mental institution. Ang pag-ubos sa pondo para sa operasyon ni Lito. Ang lahat ng kanilang kasamaan ay unti-unting inilantad sa harap ng daan-daang bisita. Nagulantang ang buong ballroom. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang mga tunog ng kanilang mga boses ay nagsimulang lumaki, na tila isang malakas na ingay ng dagat na humahampas sa mga bato. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla, pagkadismaya, at matinding galit. Ang mga ilaw ay nagsimulang kumislap, na tila nagpapahiwatig ng kaguluhan. Si Senyora Elena, na nakaupo sa harap,
ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Narinig ko ang mahinang tunog ng kanyang pagbagsak sa upuan. Nawalan siya ng malay. Si Zandy naman, ang kanyang muka ay pula sa galit at kahihiyan. Nagsimula siyang sumigaw, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa galit, na tila isang demonyong nabihag. At si Caspian, nakatayo siya sa entablado, ang kanyang muka ay parang isang patay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng matinding galit at pagtataksil. Tila nawalan siya ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang kaharian ay bumagsak. Hindi niya kayang tanggapin ang nangyayari. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga daliri ay naging kamao. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang mapanganib na galit. Ang isang galit na matagal nang natago sa likod ng kanyang mapagpanggap na ngiti. Maling-mali ito. Sigaw niya ang kanyang boses ay nanginginig. Sinungaling ka! Ginagawa mo ito para sirain ako. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabaliw. Ang kanyang braso ay umangat. Ang kamao ay handa nang bumagsak. Kon! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay halos wala na. Puno ng matinding galit. Papata, isang malalim na tunog ng pagbukas ng pinto ang pumuno sa Grand Ballroom. Ang lahat ng mata ay sabay-sabay na lumingon patungo sa pinanggalingan ng tunog. Tumigil ang musika. Nabalot ang buong silid sa isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na ingay. Sa gitna ng liwanag na nagmumula sa labas, lumabas si Tala. Hindi siya nakasuot ng luma at gusot na duster. Sa halip, ang kanyang katawan ay nababalutan ng isang malinis, presko at navy blue na uniforme ng kapitan. Ang kanyang balikat ay tuwid, ang kanyang ulo ay nakanganga, at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng isang apoy na matagal nang natago. Ang bawat hakbang niya ay puno ng tiwala. Bawat galaw ay may taglay na kapangyarihan. Tila hindi isang tao ang naglalakad, kundi isang bagong bagyo ang dahan-dahan nang lumalapit. Nang makita siya ni Zandy, ang kanyang nangiti ay biglang nawala, napalitan ng pagkabigla at galit. Baliw! Tanging nasambit niya, ang kanyang tinig ay may bahid ng nerbiyos. Guards, palabasin niyo ang babaeng yan. She's crazy! Ngunit walang sinumang gumalaw. Ang kanilang mga mata ay nakatitig kay Tala. Tila nabihag ng kanyang presensya. Walang sinumang nangahas na huminto sa kanya habang dahan-dahan siyang umaakyat sa entablado. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng desisyon. Si Caspian, na nakatayo pa rin sa tabi ng mikropono, ang kanyang muka ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla na para bang nakita niya ang multo ng kanyang nakaraan. Hindi niya inaasahan ang pagdating ko. Hindi niya inaasahan ang tala na ito. Ang kanyang pagtatagumpay ay ngayon ay nagiging kanyang pagbagsak. Ang kanyang nangiti ay nagiging isang maskara ng takot. Dahan-dahan akong lumapit sa mikropono at kinuha ito mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang aking mga mata ay nakatutok sa kanya, puno ng paghamak. Salamat sa lahat ng iyong pagmamahal sa loob ng 10 taon, Caspian, sabi ko. Ang aking boses ay malakas at malinaw, na tila umaabot sa bawat sulok ng silid. At sa iyo, Zandy, salamat sa inspirasyon mo. Huminga ako ng malalim at tiningnan siya ng direkta sa kanyang mga mata. Ang kanyang muka ay halos walang kulay. Ciao ka po, wika ko. At sa aking mga labi, isang bahagyang nangiti ang sumilay. Isang nangiting puno ng pagtatagumpay at paghihiganti. Ang iyong flight ay nagtatapos dito. Habang nagsasalita ako, ang malaking LED screen sa likod ng entablado, na dati nagpapakita ng mga larawan ng masayang pamilya ni Caspian, ay biglang nagbago ng nilalaman. Hindi ito ang inaasahan nila. Ito ay isang video ng recording device
Malinaw na naririnig ang boses ni na Caspian at Zandy, ang kanilang mga lihim na pag-uusap. Ang plano nilang ipasok ako sa mental institution, ang pag-ubos sa pondo para sa operasyon ni Lito. Ang lahat ng kanilang kasamaan ay unti-unting inilantad sa harap ng daan-daang bisita. Nagulantang ang buong ballroom. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang mga tunog ng kanilang mga boses ay nagsimulang lumaki, na tila isang malakas na ingay ng dagat na humahampas sa mga bato. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla, pagkadismaya, at matinding galit. Ang mga ilaw ay nagsimulang kumislap na tila nagpapahiwatig ng kaguluhan. Si Senyora Elena, na nakaupo sa harap, ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Narinig ko ang mahinang tunog ng kanyang pagbagsak sa upuan. Nawalan siya ng malay. Si Zandy naman, ang kanyang mukha ay pula sa galit at kahihiyan. Nagsimula siyang sumigaw, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa galit, na tila isang demonyong nabihag. At si Caspian, nakatayo siya sa entablado. Ang kanyang mukha ay parang isang patay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng matinding galit at pagtataksil. Tila nawalan siya ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang kaharian ay bumagsak. Hindi niya kayang tanggapin ang nangyayari. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga daliri ay naging kamao. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang mapanganib na galit. Ang isang galit na matagal nang natago sa likod ng kanyang mapagpanggap na ngiti. Maling-mali ito. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sinungaling ka. Ginagawa mo ito para sirain ako. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabaliw. Ang kanyang braso ay umangat. Ang kamao ay handa nang bumagsak. Kon! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay halos wala na. Puno ng matinding galit. Papata! 3 taon ang lumipas, ngunit ang sugat sa aking puso ay tila naghihilom na, napalitan ng isang kakaibang lakas. Ang bawat umaga ay isang bagong simula, at ang bawat araw ay isang pagkakataon upang muling lumipad. Isang hapon, nagtungo ako sa piitan. Ang amoy ng lumang metal, amoy ng amag, at amoy ng pagkadismaya ay sumalubong sa akin. Sa loob ng silid ng bisita, nakita ko si Caspian. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang buhok ay gusot, at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang dating mapagmataas na si Caspian ay naging isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang suit, na dati laging presko at mamahalin, ngayon ay kulubot at kupas na uniforme ng bilanggo. Nang makita niya ako, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit ang nangiting iyon ay puno ng pagmamakaawa. Tala, wika niya, ang kanyang boses ay mahina. Patawarin mo ako, na namimiss ko kayo ni Lito. Please, bigyan mo ako ng second chance. Tayo pa rin naman, di ba? Umupo ako sa tapat niya, ang aking mukha ay kalmado. Hindi ko na naramdaman ang galit. Ang tanging nararamdaman ko ay awa. Awa para sa taong pinalayas ang lahat ng pagmamahal sa kanyang puso. Inilabas ko mula sa aking bag ang isang folder at inilapag ito sa lamesa. Caspian, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Ang second chance na hinahanap mo ay binigay ko na sa'yo ng 10 taon. Ito ang divorce papers. Pirmahan mo na. Ito ang huling pagpapakita ng awa ko sa'yo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang pag-asa ay biglang nawala sa kanyang mukha, napalitan ng matinding kalungkutan. Pilit siyang nagsalita, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang kaharian ay tuluyan ng bumagsak. Umalis ako sa piitan, at habang naglalakad palabas, naramdaman ko ang sariwang hangin na yumakap sa akin. Ang araw ay lumiliwanag. Hindi ko siya pinatawad.
Ngunit pinatawad ko ang aking sarili sa matagal na pagkapit sa isang pag-ibig na matagal nang wala. Samantala, si Zandy ay nananatili rin sa likod ng rehas. Ang kanyang dating karangyaan ay napalitan ng matinding kahihiyan. Ang kanyang buhay sa loob ng kulungan ay puno ng pagsubok na dulot ng kanyang mga kasalanan. Si Senyora Elena naman, ang dating mapagmataas na ginang, ngayon ay nananatili sa isang lumang nursing home. Walang bumibisita sa kanya. Ang kanyang pamilya na dating kanyang ipinagmamalaki ay tila nakalimot na. Ang kanyang ginintuang hawla ay naging isang sementeryo ng mga alaala. Sa kasalukuyan, muli kong nararamdaman ang pamilyar na bigat ng yoke sa aking mga kamay. Nakasuot ako ng aking uniforme ng kapitan. Ang aking mga mata ay nakatutok sa mga instrument panel sa loob ng cockpit ng isang commercial airplane. Sa aking tabi, isang kopiloto ang nakaupo, handa na sa aming paglipad. Good morning, ladies and gentlemen. Wika ko sa mikropono. Ang aking boses ay malinaw at puno ng tiwala. This is your Captain Tala. Welcome aboard. Nang makalabas kami sa runway, naramdaman ko ang pag-angat ng eroplano. Sa ibaba, ang syudad ng Maynila ay unti-unting lumiliit, tila isang maliit na laruan. Ang mga ulap ay nasa ilalim namin, at ang araw ay sumisikat ng maliwanag, nagbibigay ng init sa aking mukha. Sa likod, sa first class cabin, nakita ko si Lito. Ngayon, malaki na siya, malusog at puno ng buhay. Ang kanyang nangiti ay maliwanag, at ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga habang tinitingnan niya ang labas ng bintana. Sa kanyang tabi, nakaupo si attorney. Renzo may hawak na dyaryo. Nagkatinginan kami ni Renzo at isang munting ng ngiti ang sumilay sa aming mga labi. Isang ngiti ng pag-unawa at respeto. Isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng salita. Sa bawat paglipad, naramdaman ko ang kalayaan. Hindi na ako nakakulong sa isang ginintuang hawla. Hindi na ako pinipigilan ng takot o kahihiyan. Ang aking mga pakpak ay muling nagbukas. At ang aking puso ay puno ng pag-asa. Ang langit ay walang hanggan. At ngayon, ako ang nagmamay-ari ng aking sariling langit. At dito po nagtatapos ang ating paglalakbay sa kwento ni Tala, ang kapitan na muling lumipad. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, sa bawat pagluha at sa bawat ngiting inyong inialay sa kanyang pinagdaanan. Naramdaman ko ang inyong pakikiramay sa bawat pahina, sa bawat kabanata na inyong pinakinggan. Bilang inyong may akda, hindi ko maikakaila na ang pagsusulat ng kwento ni Tala ay hindi naging madali. Ang mga eksena ng kanyang paghihirap, lalo na ang mga sandali kung saan siya'y tahimik na lumalaban, ay tila isang patalim na tumatarak sa aking puso. Ang mga luha na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga mata na hindi niya kayang ilabas, ay siya ring mga luhang dumadaloy sa akin habang isinusulat ko ang kanyang laban. Nais kong iparamdam sa inyo ang bigat ng bawat sakripisyo, ang sakit ng bawat pagtataksil, at ang liwanag ng bawat pagbangon. Ang kwento ni Tala ay sumasalamin sa maraming Pilipina na sa kabila ng kanilang pagmamahal at pagmamalasakit, ay nakakalimutan ang kanilang sarili. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili. Na sa gitna ng unos, palagi tayong may pagpipilian na lumaban, na lumipad, at hanapin ang ating sariling langit. Na sa bawat pagbagsak, may pagkakataong bumangon ng mas matatag. Ang liwanag ng pag-asa ay tila isang maliit na kandila sa dilim, na sa bawat ihip ng hangin ay pilit na kumakapit upang magbigay ng init. Ngunit may isang tanong na patuloy na bumubulong sa aking isip. Ikaw ba? Matapos mong marinig ang lahat ng pinagdaanan ni Tala, kaya mo ring patawarin ang taong labis na nagpahirap sa'yo? O hahayaan mong ang katarungan ang magsagawa ng huling hatol? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin, ang inyong mga damdamin.
Ibahagi niyo po ang inyong mga komento sa ibaba. I-like ang video at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa muling paglipad.